Ayan, nag-busy morning po tayo ngayon dahil gumagawa tayo ng compost. Ayan, good morning. Good morning sa lahat. Ayan, sa mga plantita dyan, good morning. Yung ating mga pinagkakaabalahan tuwing umaga. Ayan, gumagawa ako ngayon ng mga compost. Nag-harvest ako ng mga chicken manure. Ayan ang ating mga chicken manure dyan. Yung ating mga alagang mga manok. And dami nating mga alagang manok ngayon. Kaya nag-harvest ako ng kanilang mga... Ayan, ang kanilang pupo. Yan po ang maganda sa ating mga alagang manok. Hindi po nasasayang yung ating mga patuka. Dahil ito po ay iko-compose muna natin para ilagay natin sa ating mga namumunga ng mga tanim, mga gulay. Yan po ang maganda pag namumunga yung ating mga tanim. Maganda po ang chicken manure na pataba. So bali, iko-compose muna bago natin sila ilalagay sa mga paso ng ating mga tanim. Ayan, yung ating mga manok dyan, lumalaki na sila. Ayan, silipin natin sila. Dito tayo kumuha ngayon ng kanilang mga, ayan, ang ating mga manok dyan. Ayan, yung ating mga na i-vlog nung nakaraan, yung ating mga manok. Ayan sila, oh. Ayan sila. Ayan, ang dami nila. Wow, look at that. Ayan ang ating mga manok. Oh, lalaki na nila. Tuwang-tuwa sila pag nilalagyan ko sila ng mga dahon. Ayan. Pero hinahagisan ko po sila ng dahon ng mga pichay. Ayan. Gustong-gusto nila ang dahon ng pichay. Pero kahit anong dahon, organic lang, pinakain nila. Ayan. Katapos ko lang silang pinatuka. Pinakain. Ayan, ang ganda ng kulungan nila, oh. Ayan, dyan tayo ngayon nag-harvest ng kanilang mga pupo para i-compose po natin. Ayan yung ating mga na-harvest ngayon. Ayan, hindi po nasasayang yung ating mga patuka. So, bali ang gagawin natin dyan, imimix po natin yan dito sa ating mga lupa. Ayan o, imimix natin yan dyan. Ayan, katulad yan, imimix natin yung ating mga chicken manure. Bali, hahalo natin yan, ihahalo. Ayan. Lahat po yan ilalagay natin. So bali dapat alam natin kung gaano kadami ang ating lupa na paglalagyan ng ating mga chicken manure. Dapat may sukat tayo dyan. Kailangan susukatin din natin kung tama lang ba yung ating inilagay. Para yung iba ay maisisave natin, mailagay natin sa ibang compost naman sa sunod na araw pag tayo ay makapag-harvest ulit. So bali ito ngayon, ganito kadami lang ang lupa. Ganito lang ka dami ang chicken manure na ilalagay ko. Ayan, kasi sa sunod na araw, ayan, mag-harvest tayo ulit doon. Lagi naman po ako nakakapag-harvest ng ating mga chicken manure. Ang bilis lang po niyan. Ang bilis lang po niyang mabulok, ma-compose yung ating mga chicken manure. Ang bilis lang. At yan po ay inilalagay natin sa mga ating mga natanim na mga namumunga. Ang aking kasi mga ganito, ayan, talagang sinubukan kong mag-alaga ng mga manok kasi sobrang mahal po ng mga chicken manure o mga animal manure, napakamahal dito sa Maynila. Kaya ngayon, ayan, ako na po ang gagawa ng aking mga compost. Pero pag yung may mga nabubulok na mga prutas at saka mga dahon or kahit mga karton, ayan, kinukumpos ko din po yon. Bali bukod po sila. Sa mga yon, doon ko po inilalagay sa mga pichay, sa mga tangkong, mga ganyan, yung mga hindi namumunga. Yun po yung aking ginagamit doon sa mga may mga dahon lang. Pero pag sa mga namumunga talaga, kailangan chicken manure o basta mga manure, yun po talaga ay magandang pataba. Talagang mamumunga. Kasi organic lang tayo. Talagang mamumunga yung ating mga talong, okra,
lahat po namumunga yung aking dragon fruits. Nakita nyo ba yung aking dragon fruits nung nakaraan? Ang dami pong naging bunga dahil chicken manure po yun. Ayan, hindi po ako naglalagay ng mga manure sa mga katulad ng pichay. Binubukod ko po ang kanilang compost, katulad ng mga balat ng prutas, balat ng dahon, ay mga dahon o anong nabubulok. Ayun, doon ko po inilalagay yun. Balibukod sila. Kasi ang chicken manure para lang po siya sa mga namumunga. Yun po yung aking pamamaraan. Tulad ng mga lettuce, yun, mga nabubulok lang po yun ng mga prutas. Yun po ang aking ginagawang compost. Basta hindi namumunga, mga organic lang po ng mga balat ng mga prutas. Pero sa mga namumunga, ayan, gumagawa ako ng compost ng mga chicken manure. Ayan. Okay, ayan. At ilalagay natin dito sa mga nakalagay na mga paso na ito. Ayan. At tatakpan natin yan. Tatakpan lang natin. Ayan. Katulad nyan. Ayan. Dito lang. Ilalagay ko lang siya dyan. Mabilis po yan. Mabulok. Mabilis lang. Mga susunod na araw pa. At mabubulok na yan. Ayan. Pwede na natin to harvestin. Ayan, na-update natin sa sunod na araw. Kung makapag-harvest na tayo dito at ilalagay natin sa ating namumunga ng mga talong. Yung ating mga talong na napakataba, doon po natin ilalagay yun. Ayan. Okay, sa susunod na araw, mag-a-update tayo sa ating na-compost dito sa paso na ito. Mabilis lang po ito. Hindi po matagal ang pag-compost ng mga chicken manure. Mabilis lang, basta tuyo. Tuyo siya, hindi siya basa. Yung ating ma-harvest. Kailangan matuyo muna bago natin siya ihalo sa ating mga lupa, sa ating garden soil. Ayan, bali mga dalawa po ang ating lalagyan. Ayan, at itatabi natin, ilalagay natin dito sa tabi nito ng mga manok ko dyan. Dyan ko lang ilalagay. Ayan, para sila ay mabubulok. Harvestin natin at ilalagay natin sa ating mga talong. Okay, kasunod na araw, i-update ko kayo kung maglalagay na tayo dun sa ating namumunga na gulay. The next day. Okay, ayan. Sinilit na natin yung ating mga kinumpos dito. Tinakpan po natin yan ng ilang araw. Ayan na po ang resulta. Lagi ko po siyang binabasa para po siya ay makukumpos na. Ayan na po ang resulta. Yan, kailangan lagi natin bugal-bugalin tapos basa-basain para yung ating mga kumpos ay mabilis po siyang magagamit. Ayan na, oh. Tulad yan, lagi ko siyang binubugal tapos babasain. Ayan, mga ilang araw na po ito. Ayan, at ready na po siyang ilagay sa ating mga talong na namumulaklak ng mga talong. Kailangan natin silang bigyan ng pataba. Okay, ayan, at maglalagay tayo doon sa ating mga talong. A few moments later. Okay, ayan. Andito na tayo sa ating mga talong. Oh, ayan, nakita nyo, look at that, ang ating mga talong. Ayan. Yan, kailangan na po nila ng pataba. So, bali nung nakaraan, itinanim natin sila dito. Yan ay kalahating lupa lang. Kasi, ang purpose po, bakit ko siya kalahating lupa lang na mataba? Dahil, pag limbawa malapit na po silang mamumulaklak, magdadagdag tayo dito ng mga pataba na ating ginawang mga organic na pataba. So, bali, ito na po yung ating mga na-compost nung nakaraan. Ayan, ang bilis lang po ma-harvest ng ating mga compost na yan dahil chicken manure po ito. Ang bilis lang po mabulok yung ating mga chicken manure na magiging ganito na po siya kaganda, oh. Wow, look at that, ang itim. Ang itim, ayan. O, diba? Ang ganda, no? Talagang nabubulok na po yung mga mga pupo ng mga alaga kong mga manok. Ayan, ang ganda, diba? So, bali nung nilagay natin dito, ayan, buo-buo pa po yung mga
ipot ng aking mga manok. Pero ngayon, ayan, tignan nyo. Nakumpos ko na po siya. Sobrang ganda. Ayan, walang-wala na tayong nakitang mga ano dyan. Ayan, okay. At ngayon, ilalagay na po natin yan sa ating mga talong dyan. Ayan, look at that ang ating mga talong. Ang ating mga talong na talagang dinaanan ng sobrang init ng panahon pero nakasurvive po sila dahil umuulan-ulan na rin minsan. Ayan, gumanda na po ang kanilang dahon. Ayan, at namumulaklak na sila. Kailangan na nilang lagyan natin ng ating mga organic na pataba. Ayan. Ayan, sa mga kami dyan na gustong malaman kung anong mga pataba ng aking mga tanim, ayan, ito po yung aking mga ginagawa. Ayan, sa mga laging nagtatanong kung bakit ganun kataba ang aking mga tanim. Ay, nabubulol na tayo dahil sobrang init na. Nakita nyo, sobrang init na. Ayan. Ayan, ito na po yung ating pataba, ha. Ayan, panoorin nyo na lang po yung aking ginawa kung paano ko po gawaan ng paraan kung paano tataba yung ating mga pananim. Ayan, ganyan lang. Okay, ang ganda, no? Ang ganda ng ginawa nating compost dahil, ayan, oh, maitim na yung lupa natin. Ang bilis po pag chicken manure, ang bilis po niyang makukompost dahil yan po ay hindi siya katulad ng mga, yung mga prutas. Kailangan pa talaga silang mabubulok. Pero yung mga chicken manure, ang bilis lang. Pag ihalo natin sila, i-mix natin sila sa garden soil. Ang bilis lang. Basta chicken manure. Ayan. Pagpatuloy natin ang paglalagay, ayan. O diba, nakita nyo yung aking mga talong dyan, no? Nakasurvive sila sa sobrang init ng panahon. Pero wow, ang ganda ng kulay. Ang ganda ng kanilang dahon. Okay, ayan. At natapos na tayong maglagay ng mga matatabang lupa. Ayan, oh. Ayan. Okay, hanggang dulo na po yan. Nalagyan ko na po sila. Ayan. Wow, ang ganda ng talong natin, ano? Ayan, kahit nadaanan sila ng matinding init ng panahon, pero nakasurvive po sila. Ayan, gumaganda na po ang kanilang mga dahon dahil naunanan. Ayan, parang nag-bloom agad sila noong umulan. Ayan, napakaganda po ng kanyang bulaklak, oh, at nagkaroon sila ng mga tangkay. Okay, ayan, sa sunod na araw, mag-a-update tayo dito sa ating mga talong kung sila ay may mga bunga na.
Ayan po yung mga resulta ng aking mga ginawang mga compost. Nung unang compost, nilagay natin dito sa paso, ayan po, tumubo siya ng maganda. At ngayon, ayan, nagdagdag tayo ulit ng mga, na-compost natin ulit ng mga chicken manure. Ayan. Okay. At tayo, tanghali na, at tayo bababa na dahil sa mainit na dito. Ayan, update natin yan sa susunod na araw kung magbubunga na yung ating mga talong. Ayan. Okay, thank you sa inyong lahat sa walang sawang panunood sa aking mga vlog. Naway, mayroon po kayong natutunan sa aking mga ginagawang mga pataba, sa aking mga pananim na namumunga. Ayan. Ayan, thank you. Please subscribe my channel. In Thy Name's Rooftop Garden. Bye!